Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Mission Impossible The Final Reckoning, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. 2 buwan matapos ang pag-iwas sa pagkakahuli sa Austrian Alps, ang IMF agent na si Ethan Hunt ay nananatiling nagtatago, habang ang isang artificial intelligence na kilala bilang The Entity ay nagpapakita ng sarili nito sa mundo, na nagdulot ng malawakang panik, kaguluhang sibil, at nagudyok sa mga pamahalaan na magdeklara ng martial law. Ang Entity ay nagtipon ng malakulto na followers na mga acolytes, na naniniwala na ang AI ay muling magtatayo ng sibilisasyon pagkatapos ng isang apocalypse. Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Erica Sloan, isang dating direktor ng CIA, ay umapela kay Hunt na isuko ang kanyang sarili at ang cruciform key na kanyang hawak, na nagbubukas ng orihinal na source code ng Entity, na nakaimbak sa isang chamber sa loob ng lumubog na Russian submarine na Sevastopol. Muling nakipagkita si Hunt sa kanyang mga miyembro ng koponan na sina Benji Dunn at Luther Stickell, na dumaranas ng isang nakamamatay na karamdaman. Si Luther ay nakabuo ng isang espesyal na poison pill, isang virus na maaaring ma-neutralize ang Entity, kapag isinama sa source code nito. Nagpa siya ang team na hanapin si Gabriel, ang human liaison ng Entity, na maaaring makatulong sa kanila na mahanap ang Sevastopol. Ni-rescue ni Hunt at Benji ang dating associate ni Gabriel na si Paris, mula sa isang kulungan sa Austria, at nag-recruit ng operatiba ng gobyerno na si Theo Digas. It's okay. Teka, it's okay. So nations are... Sa isang function ng US Embassy sa London, muling nakipagkita si Hunt kay Grace, isang dating magnanakaw na ngayon ay nagtatrabaho bilang IMF agent, na ipinadala ni CIA Director Eugene Kittredge, upang hulihin si Ethan. Sa halip, nagsanib puwersa ang dalawa para i-track si Gabriel, na sa huli ay hinuli at pinahirapan sila. Ibinunyag ni Gabriel na hindi sinadyang nag-ambag si Hunt sa paglikha ng Entity mga taon na ang nakalilipas, sa pamamagitan ng pagnakaw ng isang prototype na sandata na pinangalan ng The Rabbit's Foot, mula sa isang laboratorio sa Shanghai upang iligtas ang kanyang dating asawang si Julia. Hiningi ni Gabriel ang source code ng Entity at handang ipagpalit ito para sa buhay ni Grace. Gayunpaman, hindi natatakot si Ethan sa mga pagbabanta. Gamit ang kanyang katalinuhan, niloko niya si Gabriel na siya ay magpapakamatay, dahilan para pakawalan siya, mula sa pagkakatali. Sa sandaling iyon, isang walang awa na labanan ang sumiklab. Pagkatapos makatakas, ginamit ni Hunt ang communication device ni Gabriel para makipag-ugnayan sa Entity, na nakikita ang sarili nito bilang isang makadiyos na nilalang, at inihayag ang mga plano nitong agawin ang kontrol sa mga nuclear arsenal ng mundo sa loob ng 4 na araw. Gamit ang kaalaman mula sa mga pangitain ng Entity, si Ethan ay gumawa ng isang desperado na plano, na isara ito ng tuluyan para sa kapakanan ng lahat. Si Gabriel na tinanggihan ng Entity matapos mawala ang cruciform key, at naghahangad na kontrolin ng AI mismo, ay nagnakaw ng poison pill mula kay Luther, at nagtanim ng nuclear device sa tunnel kung saan naroroon si Luther. Nanatili si Luther upang i-disable ang bomba, alam niyang papatayin siya nito. Napagtantong si Luther ay nasa ilalim ng pagbabanta, iniwan ni Hunt ang koponan, ipinasa ang mga tungkulin sa pamumuno kay Benji.
Hey, Luther. Hey, Ethan. Nakarating siya sa tamang oras upang makapagpaalam si Luther, bago tumakas si Ethan mula sa pagsabog at sumuko sa mga awtoridad ng US. This is where you leave me. I can't. For those we never meet. Those we never meet. You need to hurry. Si Hunt ay dinala sa military facility sa Mount Weather sa Virginia ng operatiba na si Jasper Briggs, na ipinahayag na anak ni Jim Phelps, ang dating IMF team leader ni Ethan. Sa Mount Weather, nakiusap si Hunt kay Pangulong Sloan at sa kanyang security cabinet na payagan siyang sirain ang entity, sa halip na subukang kontrolin ito. Kahit na ang gabinete ay sumasalungat sa kanyang plano, si Sloan ay lihim na pinahintulutan si Hunt na magpatuloy, na nagdidirekta sa kanya sa aircraft carrier na USS George H.W. Bush, na nakikibahagi sa isang standoff sa Russian Naval Forces sa Bering Sea. You have 72 hours! So, good luck! Binalangkas ni Ethan ang kanyang plano kay Rear Admiral Neely sakay ng carrier, na atubili siyang itinalaga sa isang submarine na pinamumunuan ni Captain Jack Bledsoe. Dadalhin siya ng plano sa linya ng kaaway patungo sa lokasyon ng Sevastopol, kapag naipadala na ng kanyang koponan ang mga coordinates. Upang maiwasan ang pagtuklas ng Russian Navy, ang mga coordinates ay dapat na mabilis na maipadala kay Bledsoe at Ethan. Samantala, ang koponan ni Benji ay naglalakbay sa St. Matthew Island sa Bering Sea, tahanan ng isang Cold War-era naval sonar array, na maaaring magbigay ng mga coordinates ng lumubog na submarine. Doon ay nakilala niya ang dating CIA analyst na si William Dunlop. Ipinatapon sa isla 30 taon na ang nakalilipas kasunod ng paglusot ni Ethan sa CIA headquarters, nakatira siya doon kasama ang kanyang asawang si Tapisa. Sinakop na ng mga espesyal na puwersa ng Russia ang mga bahagi ng isla, na hinahanap din ang lokasyon ng submarine. Inihayag ni Dunlop na binalaan niya ang intelligence community tungkol sa entity sa loob ng maraming taon, at ang mga talaan ng paglubog ng Sevastopol ay sadyang tinakpan ng National Intelligence Director na si Dan Linger, ilang taon na ang nakalilipas, ngunit kabisado niya ang mga coordinates. Habang umaatake ang mga Russian at nakikipaglaban sa kanila ang koponan ni Benji, ipinadala ni Dunlop ang mga coordinate kay Hunt, sakay ng submarino ni Bledsoe. Sa submarine, si Ethan ay inatake ng isang tripulante na ipinahayag na isang entity acolyte. Binigyan si Ethan ng deep dive suit ng equipment officer na si Kudiak, at habang sila ay hinahabol ng isang Russian submarine, bumaba si Ethan sa Sevastopol. Take care of my suit. Godspeed, mister. Matagumpay niyang nakuha ang source code ng entity, na nakaimbak sa isang hard drive na tinatawag na Podkova. Si Ethan ay nakatakas habang ang submarine wreckage ay dumulas ng mas malalim sa karagatan, ngunit dapat makawala sa kanyang dive suit at nalunod habang lumalangoy sa ibabaw. Sina Grace at Tapisa ay nagligtas at nag-resuscitate kay Ethan, gamit ang isang pansamantalang silid ng decompression. Muling nakasama ni Ethan ang koponan at nakilala si Dunlop, na nagpahayag na nang maglaon ay nagpasalamat siya sa kanyang pagkaka-exile sa isla, dahil doon niya nakilala si Tapisa.
Ang entity ay sistematikong kinokontrol ang mga nuclear command center sa buong mundo, na sa huli ay tinarget ang arsenal ng Estados Unidos. Sa unti-unting pagkakaroon ng kontrol ng entity, naglakbay ang koponan ni Ethan sa Doomsday Vault Data Repository sa South Africa, isang secure na pasilidad na idinisenyo upang mapanatili ang kaalaman ng tao, na pinaniniwalaan ng entity na mag-aalok dito ng kaligtasan sa panahon ng nuclear conflict. Sa vault ay nakatagpo nila si Gabriel na nagtanim ng isa pang nuclear device, ngunit naharang ni Kittredge at Briggs na humiling kay Hunt na isuko ang source code. Sa sumunod na paghaharap, nakatakas si Gabriel sakay ng vintage biplane dala ang poison pill, kritikal na nasugatan si Benji, at na-activate ang timer ng bomba. Habang malapit nang matapos ang 4 na araw na countdown, inirekomenda ng mga advisors ni Sloan ang paglunsad ng preemptive strike laban sa lahat ng mga bansang may mga arsenal sa ilalim ng kontrol ng entity, kabilang na ang strike laban sa isang hindi kilalang lungsod ng US. Ngunit sa halip, inutos ni Sloan na gawing offline ang nuclear arsenal ng Estados Unidos, upang pigilan ang entity na magkaroon ng kontrol dito, ngunit nagawa pa rin ng AI na sakupin ito, habang pinipigilan ang paglunsad, hanggang sa matiyak ang sarili nitong kaligtasan sa Doomsday Vault. Hinabol ni Ethan si Gabriel sa pamamagitan ng pagbitin sa biplane, na sa kalaunan ay nakontrol niya ito nang ibinaba niya ang tauhan ni Gabriel palabas ng cockpit. Matapos maabot ang eroplano ni Gabriel at ang resultang aerial struggle, nabawi ni Hunt ang poison pill, habang si Gabriel ay nahulog sa kanyang kamatayan nang tumama ang kanyang ulo sa timon ng eroplano. Samantala, naghanda si Grace ng isang bitag para sa entity, na nangangailangan na ito ay mailagay sa isang multi-dimensional drive na ginawa ni Luther. Mayroon lamang siyang ilang segundo upang kunin ito mula sa kanyang port, isang kasanayan na bihasa siya dahil sa kanyang pagiging isang mandurukot. Samantala, nagsagawa ng emergency surgery si Paris kay Benji para matulungan itong makaligtas sa pneumothorax injury, na gumuguho sa kanyang baga. Samantala, sinisikap ni Dunlow, Tapisa, at Digas na pigilan ang bomba, na natuklasan na maaari silang mabuhay kung maabot nila ang protective shield ng server room. Pinagsasama ni Hunt ang source code at poison pill, na nagpahintulot kay Grace na i-upload ang entity sa drive na dinisenyo ni Luther. Pansamantalang nagsara ang mga power grid sa mundo, habang ang mga nuclear arsenals ay nakadeactivate, na nag-iwas sa apocalypse. Sina Dunlow, Tapisa, at Digas ay nakarating sa kaligtasan bago ang pagsabog ng bomba. Nabawi ni Kittredge at Briggs si Hunt, kasama si Kittredge na nagpahayag ng pagkadismaya sa nasirang source code, habang si Briggs ay nakipagmabutihan kay Ethan. Nagplay ang mensahe ng pamamaalam ni Luther, bago nag-self-destruct ang mga pinagsamang drive. Pagkaraan ng ilang panahon, muling nagsama-sama ang koponan sa London, kabilang si Benji na naka-recover mula sa kanyang mga pinsala. Ibinigay ni Grace kay Ethan ang drive na naglalaman ng nakulong at na-neutralize na entity. Dahil ang mundo ay ligtas na ngayon mula sa pagkawasak, ang mga miyembro ng koponan ay humayo sa kani-kanilang sariling destinasyon. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.